Masama ang loob ko, Diego. Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermonan mo ko, please, huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinanap. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Maging ang ate Margie mo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Sino nga ba ang may kasalanan kung bakit may mga abusado? Ang mga nagmamahal ba sa kanila? O sila mismo? Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Edward sa ating dulang sa kanyang panahon. Sige po. Sige na po, Nay. Tay. Pakiusap. Bigyan niyo na ako ng pera. Ano nga ang gagawin mo sa pera? May kailangan ho akong bayarang utang. Matagal na kasi yun eh. Kaya galit na yung inutangan ko. Iyan ang sinasabi namin sa iyo, Edward eh. Nagtatrabaho ka nga pero hindi ka naman nag-iipon. Inuubos mo lang sa bisyo mo ang kita mo. Maging sa pagbili ng mga walang kwentang bagay. Aba anak, manghinayang ka naman. Hindi madaling kitain ng pera. Pangako po, hindi na mauulit ito. Mag-iipon na ho ako. Huwag ka sana magalit Kung lagi mo ito naririnig sa amin, pero itinuturo din ng Diyos ang maging masinop tayo sa kanyang mga biyaya. Kaya kung talagang magbabago ka, sa kanya ka mangako. Pambira naman oh. Pangako po, magbabago na ako. Pangako yan sa Diyos. Sige na po, bigyan niyo na ako ng pera. Baka ho, mabugbog na ako eh. Kaya pala ilang araw na tayong tipid sa pagkain. Binigay niyo pala kay Edward yung 3K na inilaan ko para sa pagkain natin for 1 week. Pasensya ka na, Margie. Baka mabugbog ang kapatid mo ng inutangan niya ng pera. Kawawa naman siya. Ano? Naawa kayo sa kanya? Mas malakas pa nga yun sa inyo eh. Anak naman, abay kapatid mo siya. Hindi namin matitiis. Tutulungan pa rin namin na makabangon. At saka parang hindi naman siya naaawa sa inyo ng itay. Nangako naman siya sa pagkakataong ito. Magbabago na siya. Sus, Iiwan na niya ang layaw at sugal. naniwala naman kayo agad. Oo. Dahil sa Diyos, nangako ang kapatid mo. Sino naman ang nagbalita niyan sa'yo, Lalaine? Hindi na kailangan malaman mo. Sagutin mo na lang ang tanong ko. Totoo ba na nabigyan ka ng written warning ng office natin dahil nahuli kayo nagsusugal kahit tapos ng break time? Hindi naman sadya yun eh. Nalibang kasi kami, kaya... Oo, kaya tapos yung break time, hindi pa kayo nagtatrabaho. Diyos ko, Edward naman. Pati ba naman sa office, dinadala mo yung bisyo mo? Abay, bigyan mo naman na kahihiyan ng tiyo ko. Siya pa naman ang nagrekomenda sa atin doon. Sorry, hindi na mauulit. Nagsusugal ka na nga dito sa lugar natin, pati ba naman sa office? Wala ka ng kontrol Paano ka pa makakaipon para sa future natin? Hindi na nga mauulit eh. Swear to God. Sana nga, hindi mo nilalaro lang ang pangako mo. Lalo na sa Diyos. Hindi ka pumasok sa opisina? Oo, Diego. Basta mapapakiramdam mo. Hindi May lakad kami ng barkada ko. Mukhang malaking pustahan na naman ang pupuntahan nyo. Kapag nanalo ko doon, walang sinabi ang 2 buwan na sahod ko. Ikaw talaga, oo. Sabi mo sa akin, nangako ka kina Aling Bestra at Mang Martin na magbabago ka na. Pati kay Lalay, nangako ka rin. Oo. At para maniwala sila, nag-swear to God pa ako.
Kunwari lang pala yun. Ayoko kasi na tinatalakan pa nila ako eh. Nainis na akong pakinggan yun. Pero hindi tama na idamay mo pa ang Diyos, pre. Ano? Lalo na sa mga kalokohan mo. Ikaw rin. Baka dumating ang araw na hindi ka napakinggan ng Diyos. Huwag mo na nga ako sermonan, Diego. Nasisira ang araw ko eh. Baka matalo pa ako sa pupuntahan ko. Diyan ka na nga! Kunay, ito na ho yung pagkain nyo ng itay. Dinala ko na dito sa kwarto nyo. Kasi nanghihina kayo, di ba? Oo nga, anak eh. Kaya lang, paano namin makakain yan? Wala kaming gana. Parang wala kaming panlasa. May lagnat pa rin kami. Inuubo na rin kayo, tay. Parang pareho na nga kami. Kasi kanina, ubo rin ako ng ubo. Yung kapatid mo, dumating na ba? Wala pa nga ho. Tinawagan ko na nga eh. Hindi naman sumasagot. Sana naman kaya nagpunta ang batang yan. 2 araw na siyang hindi umuwi. Huwag nyo na isipin yun. Ang mabuti pa, daling ko kayo sa ospital para mapacheck up at malaman natin kung bakit ilang araw na kayong ganyan. Ano bang nangyari sa'yo? Kung hindi pa kita pinahanap kay Diego, hindi kita makikita. 4 days kang wala ah. Ni hindi makontak ang cellphone mo. Naturing ang mahal, walang silbi. Relax ka lang, Lalaine. Bakit ba parang sobrang galit mo? Paano? Tinawagan ako sa cellphone ni Margie. Tinatanong kung alam ko raw kung nasan ka. Dahil hindi ka nga daw umuwi sa inyo. Hindi ka rin matawagan. Pambira naman si ate. Pati ikaw, inabala pa. Hindi naman ako bata para hanapin. Hinahanap ka niya para magpatulong sa'yo. Dahil may sakit sina Aling Bestra at Mang Martin. Nasa ba yung cellphone mo? Hindi ka matawagan? Ha? Nawala eh. Ninakaw yata. Pati nga yung relo, kasamang nawala. Natulog lang naman ako sa bahay ng barkada ko. Nawala o ibinenta mo? Lalay naman. Yung ilang araw na hindi mo pag-uwi, tiyak kung saang sugalan na naman kayo nagpunta ng barkada mo. At ibinenta mo ang mga gamit mo dahil napasubo ka. Ano, tama ako, di ba? Wala na akong magawa eh. Gusto ko sanang makabawi kaso natalo pa rin. So kung ganon, kunwari lang palang pangako mo. Lalaine, napilit lang nila ako. Oo, ano yan? Bakit inaalis mong engagement ring natin? Dahil tinatapos ko ng relasyon natin. Lalaine, huwag naman. Ayaw ko sa lalaking walang isang salita. Hindi marunong tumupad sa pangako. Kahit ang kabanalan ng Diyos, hindi pinahahalagahan. Bigyan mo pa ako ng isang pagkakataon. Maghanap ka na lang na ibang makakatanggap sa ganyang ugali mo. Bihira talaga. Sobra ka, Lalaine. Hindi mo na ako binigyan ng pagkakataon. Hindi naman kita niloko ah. Hindi kita ipinagpalit sa ibang babae. Edward! Edward! Buti nakita kita. Diego, masama loob ko ah. Nakipag-break sa akin si Lalaine. Kaya kung sesermonan mo ko, please huwag ngayon. May dapat kang malaman kaya kita hinahanap. Ano ba yun? Nasa ospital ang mga magulang mo. Ha? Maging ang ate Margie mo. Bakit? Ang sabi ni Margie, nang i-text niya ako, may COVID daw sila. Oh, Diyos ko. Kumusta na sila? Anong kalagayan nila? Hindi ko alam. Kung gusto mo, puntahan natin. Sasamahan kita. Sabi ng doktor na nakausap namin ni Diego, malakas daw si ate kahit may COVID. Sina Inay at Itay, silang nasa panganib.
na hindi ko malang matulungan ang pamilya ko. Oh, Diyos ko. Huwag mo naman pong kunin sa akin ang aking pamilya. Kailangan ko po sila. Hindi ko po kayang mag-isa. Lalo na ngayon na masakit ang loob ko dahil sa pag-iwan sa akin nila Lane. Alam ko pong marami akong pangako sa inyo na hindi ko tinupad. Ginawa ko pang biro mga yun. Patawad po. At pakiusap, paggalingin mo pong pamilya ko. Bigyan mo po ako ng pagkakataon na lubos na makapagbago. At sa pagkakataong ito, hindi na po kita bibiguin pa. Gagawin ko na po kung ano ang tama. Nag-overtime ka pala kahapon. Oo, Diego. Para kumita ng malaki-laki. Gusto kong simulang bawiin ang mga perang nawala sa akin dahil sa mga sugal na naging bisyo ko. Sinong naglinis nitong bahay niyo? Ako rin. Ha? O, nung makalawa ko naman ginawa yun. Mukhang nagbabago ka na. Oo, Diego, tama ka. Hindi dapat biruin ang pangako. Higit ang pangako sa Diyos. Kaya iaayos ko na ngayon ang buhay ko. Sana lang, pare, huwag mawala sa akin ang pamilya ko. Ate Margie, narito ka na? Oo, Edward. Magaling na ako. Sina Inay at Itay, kumusta na sila? Nagpapalakas na lang sila. Malapit na rin silang lumabas sa ospital. Ganun ba? Oo. Salamat po, Diyos ko. Tininig mo po ako. Hindi mo po kinuha sa akin ang aking pamilya. Kahit ang karamdaman ay may kadahilanan, minsan ito'y panawagan sa isang nilalang upang ituwid yaong kamalian sa kanyang panahon. Nalagsiganap, Phil Cruz, Susan Robles, Lionel Benjamin, Rosana Villegas, Chiquit del Carmen Amor at Bobby Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin Legaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masino pang kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo! Magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukhaan. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Ang pagtulong sa ating mga mahal sa buhay ay magandang ugali ng isang tao. Lamang ay may mga pagtulong na nagdudulot ng hidwaan. Narito po ang naging karanasan ni Ramil sa ating dulang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Ayun na si Ramil. Tatawagin ko para makita ko. Ramil! Ate Romina,
Bakit narito ka sa labas ng office namin? Ikaw talaga sadya ko. Kanina ka pa rito? Oo. Nagugutom na nga ako. Pasensya na. Hindi ko alam na narito ka eh. At saka, may pinagawa pa sa akin yung boss namin. Ano ba sadya mo? Teka, gutom na ako. Magmerienda muna tayo. Doon ko na lang sasabihin yung sasabihin ko sa'yo. Romina, saan ka nagpunta? Bakit pagkatapos natin mag-almusal, umalis ka? Oh, binayaran ko na yung ilaw tsaka tubig natin. Paano mo nabayaran? Eh, di ba Nakita ko ka ako doon sa opisina ni Ramil. Binigyan niya ako ng pera. Ikaw lang eh. Kagalit ka kaagad. May magagawa naman akong paraan. Dahil hindi maganda nagiging libangan mo. Nasisira pati pagbabudget mo dito sa bahay. Huwag ka na mag-alala. Di na mo ulit yun. Oh, heto merienda mo, Ramil. Salamat, Elaine. Ito nga pala yung sweldo ko. Ramil, bakit kulang na naman ito? Pasensya na. Kasi nagpunta na naman si Ate Romina sa office eh. Nang hiram ng pera. Dahil may sakit daw yung bunso nila ni Kuya Sammy. Nang hiram. Hindi naman niya binabayaran eh. Yung mga nakukuha niya sa'yo. At saka bakit ganun? Ang dalas naman nilang magkasakit. Nung una si Kuya Sammy ang may sakit. Tapos yung panganay nila. Ngayon yung bunso naman. Napansin ko nga rin yun eh. Kaya lang may mga pangyayari naman talagang ganun eh. Kapag inaabot ng problema ang pamilya. Kaya yun, binigyan ko rin siya. Sensya ka na. Ano pa nga ba? Nangyari na eh. Tapos na. Pero sana naman, bago ka magpahiram, sabihin mo naman sa akin. Dahil asawa mo ko. Naiinis ka kay Elaine? Oo, Melvin. Bakit naman? Napapabayaan ka ba niya? At ang bahay niyo dahil sa trabaho niya? Hindi naman. Kaya lang pakiramdam ko, ayaw niyang tinutulungan ko yung kapatid ko eh. O bakit? May problema bang Ate Romina mo? Nagiging madalas kasi yung panghihiram ng pera sa akin ni ate. Oh, Dahil nagkasakit yung asawa niya. Tapos, yung dalawang anak niya. Hindi ko yung nasabi kagad kay Elaine. Kaya ayun, nagdamdam. Sabi pa nga niya, ang dalas daw magkasakit ang pamilya ng ate ko. nangyayari naman talaga yon kung minsan. Pero ang tanong, naibabalik ba ng ate mong hinihiram niya? Ha? Hindi. Yun ang mahirap. Tapos, late na nang malaman ni Mrs. Ganun na nga. Kaya parang nagkakainisan kami. Huwag kang mainis sa kanya. Dahil dapat lang naman sa mag-asawa na walang lihiman. Yung sinasanggunin nyo sa isa't isa, mga gagawin nyo. Ako naman naghahanap buhay, hindi siya. Kahit na ba bilang asawa mo, may karapatan na sa sayo at sa pera mo. Kagalit ka pa sa akin Parang kami ng misis ko. Kahit ako lang ang nagtatrabaho, hindi ko siya binabaliwala. Sandali, Melvin. May nag-text sa akin Oh, si Ate Romina. Bakit daw? Nanghihiram ng pambayad ng bahay. Ha? Na-hold up daw yung bayaw ko Ano? Nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang pera ngayon. Ikaw ba, Romina, talagang hindi natitigil sa pagsusugal mo? Bakit ano ba kinagagalit mo? Di ko naman sa'yo kinukuha yung pinanglalaro ko. At saka naglilibang lang ako. Naglilibang? Oo! Lahat ng panahon mo, ginugugol mo na sa sugalan Kaya pati mga bata napapabayaan mo. Tinatambak mo doon sa nanay ko. Bakit? Naiinis na ba yung magaling mong ina? Oy, ayusin mong pagsasalita mo sa nanay ko, ha? Bakit? Lahat kaming magkakapatid, pati manugang ni inay, iginagalang at nire-respeto siya. Hayaan mo!
Hindi ko na ipapaalaga sa kanya yung mga bata. Yan ang hirap sa'yo. Pag pinagsasabihan ka, ikaw pa ang galit. Aba! Dapat nga ako magalit eh. Dahil kahit itong bahay natin, hindi mo na nililinis. Dahil dyan sa pagsusugal mo. Pati kabaitan ni Ramil, inaabuso mo. Magtapat ka nga sa akin. Na ano? Ano sinasabi mo sa kapatid mo kapag nanghihiram ka ng pera sa kanya? Ha? Ano? Sabihin mo! Ano? Nag-withdraw ka pala sa account natin, Ramil? Hindi mo man lang sinabi sa akin. Pasensya na, Elaine. Kasi si ate nag-text. Nanghiram ng pambayad nila sa bahay. Ang ate mo na naman. O ano na naman ngayon ang dahilan ng pangungutang niya? Na-hold up daw si Bayaw. At nakuha lahat ng pera. Kaya wala silang may babayad sa bahay. Alam mo, ako nagdududa dyan eh. Dyan sa ate mo. Lagi na lang siyang nangungutang ng walang bayaran. Kung hindi may sakit eh. Na-hold up? Aba, baka nagsisinungaling na yung kapatid mo, Ramil. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan ng ate ko. Gusto mo lang akong bawalang tulungan siya eh. Alalahanin mo, Elaine. Ako ang nagtatrabaho. Alam ko! Hindi mo naman kailangan ipamukha sa akin yun. Ang sa akin lang naman, masinop naman yung kinikita mo at hindi mapunta sa walang kabuluhan. Hayaan mo! Magtatrabaho na rin ako para hindi mo ako napapamukhaan. Ay, nako, Elaine. Salamat sa pagdalaw, ha? At saka sa merienda mong dala. Okay lang po yun, Chaluming. Maaga po ako nakalabas sa trabaho eh. Kaya naisip ko, dumaan mo na dito. Matagal na rin po kasi tayong hindi nagkikita. Oo nga eh. Uy, teka. Nagtatrabaho ka na pala. Akala ko ayaw ni Ramil na magtrabaho ka. Ay, mabuti na po ito. Para may sarili akong pera. Teka, may problema ba kayong mag-asawa? Si Ramil po kasi, Chaluming. Ha? Madalas akong binabaliwala. Dahil siya ang nagtatrabaho. Abay, hindi dapat ang ganon sa mag-asawa. Paano ka ba niya binabaliwala? Oh, ano gusto mong kainin, Ramil? Kumuha ka at ako ang bahala. Busog ako, Kuya Sammy. Tungkol ba saan ang pag-uusapan natin? Tungkol sa pangungutang sa iyo ng ate mo. Oh, huwag mong alalahanin yung kuya. Naunawaan ko naman kayo eh. Nangyayari talaga yan sa isang pamilya. Na madalas may nagkakasakit. Nagkakasakit? Oo. Nasabi ni ate eh. Nung una siyang manghiram ng pera, may sakit ka raw. Ano? Oo, tapos yung panganay nyo. Tapos yung bunso nyo naman ng ospital. At ditong huli, na-hold up ka raw. Kaya wala kayong pambayad sa bahay. Lintik talaga ang babaeng yun, no? Ramil, nagsinungaling ang ate mo. Ha? Hindi totoo ang lahat na sinabi niya. Kuya Sammy? Ginawa niya yon dahil nalululong siya sa sugal. Si ate? Kaya nga kinausap na kita. Para sabihin na wag mo na siyang bibigyan ng pera. Para hindi na makonsinta ang kanyang pagsusugal. Tama pala si Elaine sa hinala niya kung ganun. Oo, Melvin. Oh. Kaya nga nahihiya ako sa bisis ko eh. Napagsasalitaan ko siya ng masakit. Dahil sa pagtatanggol ko sa ate ko. Ganong hindi naman pala dapat. Alam na ba niya ang mga sinabi sa'yo ng bayaw mo? Hindi pa nga eh. Wala kasi na magtrabaho siya uli. Bihira ko na siyang kibuin. Naku, lalong lala lang ang tampuhan niyo kapag ganyan. Mas mabuting aminin mo na ang pagkakamali mo. Humingi ka ng tawad sa kanya para magkaayos na kayo. At huwag mo nang patagalin pa yan.
flowers and chocolates for you. Wala. Matagal mo na ako hindi binibigyan ng mga yan, ah. Okay, gusto kong humingi ng tawad sa mga sinabi ko sa'yo. Sorry, Elaine. Inaamin ko, mali ako. Hindi kita dapat binaliwala. Ramil, Pinagtanggol ko pa kapatid ko. Mali naman pala. ano ibig mo sabihin? Sinabi sa akin ni Bayaw ang totoo. Nalulong sa sugal si ate. Kaya siya madalas mangutang sa akin. Ano? Ngayong alam ko na, hindi ko na siya pahihiramin pa. Ayokong konsintihin ang maling gawain niya. At Elaine, sweetheart, sana patawarin mo na ako. At pangako, hindi na kita babaliwalain pa. Ang mag-asawa'y dapat laging nagkakaisa, maging sa mga pagtulong at pagpapasya upang maiwasan ang mga hidwaan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Bobby Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, Susan Robles, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Ay, may tumatawag sa cellphone ko. Baka sa inyo yan. Huwag mo na sagutin. Ikaw walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo. Ngayon din. Hospital? Bakit po? Anong nangyari? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Yaman ang turing ng mga magulang sa kanilang mga anak. Ngunit yaman na nagdudulot din sa kanila ng alalahanin at kalumbayan. Mga mahal naming tagapakinig, narito po ang naging karanasan ni Patty sa ating dunang sa kanyang panahon. Ay, salamat. Nakauwi rin. Kailangan makapagbihis na ako. Marami pa akong gagawing assignment. Si Ramil naman kasi, nagyayapang manood ng sine. Bakit ngayon ka lang, Pati? Nay? Kasi po, nagpatulong po sa akin yung kaibigan ko sa project niya eh. Kaya po, natagalan ako. Sinungaling! Nay, totoo naman po yung sinasabi ko eh. Talagang hindi ka aamin, ha? Ha? Bakit ba ayaw niyo maniwala? Dahil nakita ka ng pinsan mo habang palabas kayo na sinihan ng nobyo mo. Magka-holding hands pa kayo. Po, 16 years old ka pa lang. Bakit boyfriend na agad ang inaatupag mo? Sabihin mo sa akin, sino ang lalaking yun? si Ramil po. Ilang taon na siya? Estudyante rin bang katulad mo? 20 years old na po siya pero hindi na po nag-aaral. Ano ang trabaho niya? Wala pa po. Pero naghahanap po siya. Nakita mo na? Tambay pala yung nobyo mo.
Inilihi mo pa sa akin? Sorry po, Nay. Kasi po, hindi kayo papayag ni Itay. Dahil nga bata ka pa. At dapat pag-aaral mo na inaasikaso mo. Hindi ba yun ang sabi namin sa iyo ng ate mo? Makinig ka, Pati, ha. Layuan mo lalaking yun. Kung ayaw mong mahinto ka sa pag-aaral mo. Nay naman. Anak, sumunod ka. Dahil ibig lang namin makaiwas ka sa kapahamakan. Sobra naman ang ermat mo. Wala naman tayong ginawang masama sa loob ng sinihana. Oo nga eh. Pati nga si Itay nagalit din sa akin. Yung pala ang dahilan, kaya ang lungkot-lungkot mo. Paano? Gusto nila layuan kita kaagad. Ano? Ano ngayon? Susundin mo ba sila? Siyempre, hindi no. Pero dapat maging maingat na lang tayo para hindi na tayo mahuli ng parents ko. Ayoko namang mahinto ng pag-aaral. Bakit pa ganyan ang parents mo? Nakakasakal. O, Pati, bakit malungkot ka? Anong problema? Wala. Oh, alam ko na. Namimiss mo si Ramil, ano? Eh, oo, ate. Kasi naman eh. Hatid sundo na ako ni Inay. Hindi na tuloy kami magkita ni Ramil. Sa cellphone na lang kami nakakapag-usap. Ikaw kasi hindi ka nag-iingat. Nabuking ka tuloy. Buti ka pa nga, Ate Wing eh. Kahit nakailang boyfriend ka na. Hindi nabubuko ni na Inay. Siyempre, magaling ako magtago ng sikreto. Dapat ganun ka rin. Pero, okay na rin yung sa cellphone lang kayo nag-uusap. Para mas maplano nyo yung pagkikita nyo nang hindi kayo mabuko. Buti ka pa, ate. Naiintindihan mo ko. Ayoko rin naman yung ginagawa sa atin ng mga magulang natin. Masyadong mahigpit. Pati pala ang panganay natin, may nobyo na. Oo, Nildo. Yun ang narinig ko sa pag-uusap nilang magkapatid. At ngayon, pareho pa silang nagtutulong na paglihiman tayo. Kaya nga, nasasaktan ako. Bakit nila ginagawa ito? Ganun para sa ikabubuti lamang nila ang hangad natin. Yung makatapos sila na pag-aaral at magkaroon ng isang magandang kinabukasan. Iba na talaga ang mga kabataan ngayon. Apusok at mas matigas ang ulo. Hindi na alintana ang mga pasakit ng kanilang mga magulang. Nildo, gusto ko ilayo sila sa kanilang mga nobyo. Yun din ang gusto ko. At may naisip na akong paraan, Minda, para mangyari yun. Sana hindi na po kayo nag-abala pa, Itay. Uy, Napagod tuloy kayo sa pagdadala ng mga prutas at gulay dito. uy, minsan lang naman ito, anak. At saka mainam na rin yung matikman ninyo mga pananim namin ng nanay mo. Salamat po muli. Nildo, nabanggit mo na ba kina Itay yung pinag-usapan natin? Oo. At payag sila ni Inay. Tama ang naisip ninyong mag-asawa. Sa ganung paraan, maiiwas nyo sa tukso ang aking mga apo. Kaya nga po agad naming sinabi sa inyo ni Nanay eh. Malapit na po kasi ang bakasyon ni Naweng at Pati, Tay. Ihatid po namin sila sa inyo pag wala na ho silang pasok. Uy, hindi naman sila mahihirapan kahit sa probinsya sila magpatuloy ng pag-aaral. Dahil may eskwelahan din doon. At huwag kayong mag-alala. Babantayan namin silang mabuti at laging pangangaralan. Salamat po. Pero alam na ba nila? Payag ba sila? Sasabihin pa lang namin sa kanila, Tay. Pero sa ayaw nila o sa gusto, talagang sa probinsya ni sila mag-aaral.
sasabihin mo sa akin? Parang naiiyak ka pa. Kasi, kinausap kami kagabi ni na Inay at Itay Remil. Sabi nila, sa bakasyon daw, sa probinsya na kami titira. Ha? Doon na rin daw kami mag-aaral. Pambihira naman sila. Anong sabi ng ate mo? Pareho namin ayaw sa probinsya. Sinabi rin namin yun ni Kina Itay. Pero hindi na rin magbabagong pasyon nila. Tiyak na kaya nila gagawin yun para mailayo ka sa akin. Yun nga din ang palagay ko eh. Pati, gusto mo bang magkahiwalay tayo? Ayoko, Ramil. Kung ganon, sumama ka na lang sa akin. Magtanan tayo. Ano? Oo, para hindi na nila tayo mapaglayo pa. May alam akong pwede nating puntahan. Halika na, Pati. Nag-text na si Oscar. Magkasama na sila ni Ramil. Hinihintay na tayo. Oo, eto na ate. Tapos na ako mag-impake. Tara na. Dahan-dahan tayong lumabas ng bahay. Dapat makalis tayo habang tulog si Inay at Lolo Tiago. Bukas na yung pinto. Tayo na ate. Ngayon, hindi na tayo mapipigilan ni Inay at Itay. Kahit si Lolo Tiago, wala nang magagawa pag nakalabas na tayo dito. Nga. Bubuksan ko ng main door natin. Oh. Saan kayo pupunta ang dalawa? Ate, si Inay! Dali, dali. Takbo na, Pati. Bilis! Bakit may dala kayong malaking bag? Nahuli pala kayo ng nanay nyo? Oo, Ramil. Buti nga may gamit kayong sasakyan eh. Naialis nyo kaagad kami doon. Pero malamang, inahanap na nila tayo. Kaya kailangan, makaalis din kagad tayo rito. Kuya, ano pang hinihintay natin? Yung perang inuutang ko sa kaibigan ko, malayong pupuntahan natin eh. Kaya dapat, may sapat tayong baong pera. Ay, Oh, teka, may tumatawag sa cellphone ko. baka sa inyo yan. Huwag mo nang sagutin. Hindi, walang pangalan eh. Sasagutin ko na lang. Hello? Hello, Pati. Ang Lolo Tiago mo ito. Lolo? Kung mahal niyo pa ang mga magulang niyo, magpunta kayo dito sa pinakamalapit na ospital sa bahay niyo ngayon din. Ospital? Bakit po? Ano pong nangyari? Bumangga ang sinasakyan tricycle ng nanay at tatay niyo dahil sa paghahabol sa inyo. Ay, Diyos ko! Hindi! Lolo Tiago. Salamat naman at nakonsensya kayong bumalik. Sorry po, Lolo. Kumusta na po si Inay at Itay? Ginagamot pa sila ng mga doktor. Ipanalangin niyo na sana makaligtas sila. Kawawa naman sila. Kasalanan natin, ate. Kaya nasa panganib sila ngayon. Matigas kasi ulo natin eh. Inay. Oeng. Pati. Kami nga po, Inay. Salamat sa Diyos. Ligtas na po kayo ni Itay. Kung nawala kayo sa amin, hindi namin mapapatawad ang aming mga sarili. Mahal namin kayo, mga anak. At ibig namin na magkaroon kayo ng isang magandang kinabukasan. Kaya namin kayo iniingatan. Nauunawaan na po namin kayo, Nay. Sana patawarin niyo kami.
Iniwan na po namin si Ramil at Oscar. Magbabago na po kami ni ate, Nay. Opo, Nay. Asikasuhin na namin ang aming pag-aaral. At hindi na po kami maglilihim pa sa inyo. Kung lagi lamang magkakaunawaan ng mga anak at magulang, magiging payapa at maligaya ang mga sambahayan. Malaki ang mababawas sa mga kabataang napapahamak at gaganda pa ang kanilang buhay sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Chiquit del Carmen Amor, Susan Robles, Bobby Cruz, Rosana Villegas, Lionel Benjamin, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Ang kasaysayang ito'y mula sa panulat ni Telma Corporal Alcantara. At sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod, June Martin de Gaspi at Bobby Cruz. Sa kanyang panahon. Bakit naman po kayo mag-aalala, Lolo? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, apo. Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Hindi mauunawaan ng mga kabataan ang paghihigpit ng mga magulang kahit na nga ipaliwanag pa sa kanila ang magandang layunin nito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni Joanna sa ating dulang sa kanyang panahon. Nasaan si Joanna? Nasaan ang batang yun, Itay? Bakit ba nagagalit ka na naman sa apo ko nati? Ang babaeng yun, Itay. Nalaman ko na kay bata-bata pa nakikipagnobyo na. Eh baka naman chismis lang yung nasagap mo. Itay, nakita ko silang magka-holding hands nung lalaki. Nakatakbo nga lang kagad ang apo nyo eh. Abay, kung inabutan ko yun, sinabunutan ko na yun sa kalye. Huminahon ka nga nati. Hindi malulutas ang problema ninyong mag-ina kung magagalit ka at sasaktan na naman ang anak mo. Itay, alam niyo yung dahilan kung bakit ako nagkakaganito. Ayokong matulad siya sa akin. Kaya sana naman wag do siyang konsintihin. Hindi ko siya kinukonsinti, anak. Ang ibig ko lang, mag-usap kayo ng mahinahon at maayos upang huwag namang magrebelde sa'yo ang aking apo. Salamat po sa inyo, Lolo. Niligtas niyo na naman ako sa galit ni Inay. Pero hindi ko rin gusto yung nalaman ko, apo, ha? Po, Nakikipagnobyo ka na. Eh, hindi pong pangatapos ang high school. sorry po, Lo. Napilitan lang naman ako nasagutin siya kasi ang kulit. Tsaka, madalas niya po ako nililibre. Tingnan mo yan. Ikaw pa pala ang naglalaro sa pag-ibig. Mali rin yun, Joanna. Baka ikapahamak mo yan. Sorry po. Hayaan niyo. Makikipag-break na ako sa kanya. Totoo ba yung sinasabi mo? Opo. Promise. Apo, para sa ikabubuti mo ang ginagawa ng iyong ina. Kaya sana, sumunod ka naman. At huwag kang magtatanim ng galit sa kanya. Dahil ang totoo,
mahal na mahal ka ng iyong ina. Hindi na siya nag-asawa dahil sa iyo. Ibinuhos niya sa iyo ang kanyang panahon. Pahalagahan mo naman sana yun, apo. Pino, nakarating na ba sa yung usap-usapan ng mga kanayo natin? Marami namang pinag-uusapan ng mga yun eh. Alin ba doon, Isko? Ay, yung pagdating ni Doña Ingrid. Eh, sabi nila, binibili daw ng Doña ang lupa nila sa mataas na halaga. Ano? Bakit daw? Anong gagawin ng Donyang yun sa lupa? Balak daw magtayo ng subdivision. O ikaw ba, kung bibili nitong lupa mo, papayag ka ba? Ang sarap nga pala nitong alak na binigay ni Doña Ingrid. Buti na lang, kinuha niya ako para maging tauhan niya. Nakatikim ako ng masarap na alak. Inay, mukhang mahal yung alak na iniinom mo ah. Saan galing yan? Kayo pala, Itay. Kay Doña Ingrid. Binigay niya. Bakit ka naman niya binigyan? Itay, hindi lang ako ang binigyan niya. Lahat kami ng mga tauhan niya. Kayong lahat? Bakit ikaw ba? Kinuha ka rin ng tauhan? Opo, sabi. Kayo lang eh. Wala kayong bilib sa anak niyo. Ako pa. Oy. Huwag kang gagawa ng kalokohan sa Donyang yon. Masalapi yon at kaya kang ipapatay. Si Itay naman, oh. Itay, relax lang. Hindi niya gagawin sa akin yon. Dahil magtatrabaho ako ng gusto sa kanya. Magkakapera ako doon, Itay. At pati ikaw, maaambunan. Malaking halaga po ang alok niya, Mang Pilo. Sapat para makabili kayo ng lupa sa ibang lugar at makapagsimula uli. Tapos ka na bang magpaliwanag, Tinoy? Po, Alam mo, kaibigan ko ang tatay mo. Kaya kita pinatuloy dito sa bahay namin at pinakinggan. Salamat po. Pero hindi ibig sabihin noon, papayag na ako sa alok ng amo mo. Mang Pilo, Amo mo ang Donyang yon, hindi ba? At kaya mo ko kinukumbinse dahil iyon ang utos na sa'yo. Pues, bumalik ka na sa amo mo. Sabihin mo na sa kanya na lang ang salapi niya. Mas mahalaga sa akin ang lupa ko. Minana ko pa ito sa mga ninuno ko. Saka mas marami pa akong kikitain. Basta nasa akin lang ito. Sobra naman ang Donya na yun. Makasarili. Walang malasakit sa mga magsasakang naririto. Ganong taga rito rin naman siya. Kaya nga po, pati yung lupain pang sakahan dito, gusto niyang perwisyuhin para lang mapagtayuan niya ng self-division? Kaya nga labis akong nalulungkot at nag-aalala, Ate Joanna. Lo, bakit naman po kayo nag-aalala? Masalapi ang babaeng yon. At maaari niya tayong pinsalain sa tulong ng kanyang salapi. Tama si Itay, anak. Kaya ikaw, ha? Mag-iingat ka lagi sa paglakad mo. At lagi mong susundin ang iyong ina, Apo. Opo, Lolo, Nay. Basta ito ang gusto kong ipangako ninyo. Kahit ano mangyari, hindi ninyo ipagbibili ang lupa natin. Mangako kayo.
Ano po, Doña Ingrid? Narinig mo ang sinabi ko, Tinoy? O bakit? Dinadaga ba dibdib mo? Hindi mo kaya? Kasi Sabihin mo lang. Marami akong pwedeng utusan. Sa kanila ko na lang ibibigay ang malaking halagang ibabayad ko. Doña Ingrid, huwag naman po. Kung Wala ganun, naman po akong sinasabing ayoko eh. gagawin mo utos ko. Siyempre naman po, malaking halaga yata yun. Pero, maghahanap lang po ako ng magandang tiyempo. Kung hindi ka makakuha ng magandang tiyempo, kahit ubusin mo sila, ako ang bahala sa'yo. Pero itay, igagabihin na po ako ng gusto kapag ngayon pa ako nagpunta sa bayan. Dati baka magbagong isip nung kausap ko. Pag hindi mo nadala sa kanya mga ani natin na gusto niyang bilhin. Sayang naman yung malaking halagang ibabayad niya. Puntahan mo na lang, anak. Gamitin mo yung sasakyan ng kapitbahay nating si Leonor. Nakausap ko na siya. O sige na nga po. Aalis na ako itay, para naman makauwi pa ako. Sige, mag-iingat ka ha. Opo. Ikaw naman na po. Po, Saan ka ikaw mo pupunta? dun sana sa birthday ng best friend ko, Lolo. May sayawan daw kasi dun eh. Siya, sige. Magpunta ka. Pero, mag-iingat ka ha. Opo. Totoo, Lo? Bye kayo? Oo, sabi eh. Basta mag-iingat ka lang. Opo, Lolo. Thank you. Ay, at higit sa lahat, ha? Magpapakabait ka. Opo. Lagi mong susundin ang iyong ina. Lolo, nandito na po ako. Hindi ako nagtagal doon sa sayawan para maunahan ko sa pag-uwi si inay. Lo, nakita ko lumabas na nagmamadali si Mang Tinoy. Anong ginawa niya dito? Huh? Ba't ganun? Hindi sumasagot si Lolo. At saka, bakit nandito yung kutsyon? Ha? May dugo yung kutsyon! Si Lolo Pilo! Lolo Pilo! Kaya pala tayo pinaalis ni Itay. Dahil kung narito tayo, malamang pati tayo pinatay ng Tinoy na yun. Napakasama niya. Sila ng amo niya. Hindi na siya naawa kay Lolo. Pinatay pa niya. Pinagsasaksak. Tapos siya tinakpan ng kutsyon. Ang sama nila. Ang sama nila. Napakabait ng lolo mo, anak. Tinulungan niya akong bumangon mula sa aking pagkadapa sa iyong ama. At ngayon naman, iniligtas niya ang buhay natin. Dapat makulong yung Mang Tinoy na yan at yung amo niya. Dapat nilang pagbayaran ang ginawa nila sa lolo. Oo, Joanna. Bibigyan natin ng katarungan ang silapit ng lolo mo. At tulad ng pangako ko sa kanya, hindi natin ipagbibili ang lumpang ito. Ako rin po, Nay. Tutuparin ko yung pangako ko kay Lolo. Magpapakabait na po ako. Lagi ko na kayo susundin. Tuloy ang fiesta. Fiesta ng talento. Tinatawagan ang lahat ng amateur at professional Filipino filmmakers sa buong bansa. Makiisa sa 2021 MBC Short Film Festival. Ibahagi ang mga kwento ng tagumpay ng Pinoy sa hamon ng buhay. Ipadala ang inyong mga short film sa www.mbcfilmfest.com. Tatanggap kami hanggang June 15, 2021 lang. Para sa karagdagang impormasyon, puntahan ang
MBC Short Film Festival Facebook page. Ipagdiwang ang tibay ng Pinoy sa 2021 MBC Short Film Festival. Hatid ng MBC Manila Broadcasting Company. Promo duration is from March 6 to June 15, 2021. DTI Fair Trade Permit number FTEB-114943 Series of 2021. May mga pangyayaring masakit at mapait. Ngunit pagkatuto ang hatid sa atin upang mapabuti ng landas sa kanyang... Huwag ka naman magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay eh. Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humababay ang buhay mo, layuan mo na siya! Handog ng DZRH ang dula sa kanyang panahon. Madalas na napapahamak ang mga taong mayabang at mataas ang tingin sa sarili. Mga kaibigan, narito ang naging karanasan ni Dondon sa ating dulang sa kanyang panahon. Talaga pare? Nakapagtapat ka na kay Kisses? Oo, sabi Arnel. Ang bilis mo. Kailan mo lang siya nakilala nakapanligaw ka na agad. Bakit ko naman patatagalin pa? Doon din naman ang punta nun. Ano nga palang sabi niya? Siyempre, hindi pa niya ako sinagot. Alam mo namang may makaluma siya eh. Pero bibigay din sa akin yun. Sa gwapo ko ba namang to? Believe talaga ako sa'yo doon. Ang laki ng tiwala mo sa sarili mo. Dahil totoo ang sinasabi ko. Kaya nga wala pang babaeng bumabastad sa akin eh. Kaya naman umaabuso ka. Iniiwan mo ang babae pag sawa ka na. Nay naman, bago ko naman sila iwan eh. Naging maligaya din naman sila sa akin. Mali pa rin ang ginagawa mo, anak. Ikaw rin. Baka makatagpo ka ng katapat mo, ikaw naman ang mapaglaruan. May katwiran si Aling Tindeng doon. Hayaan niyo ho, sagutin lang ako ni Kisses, magpapakatino na ako. Talaga, tol? Oo, talaga. Dahil si Kisses lang ang talagang gusto kong babae. Sumakay. Oo nga. Nangangawit na ako sa katatayo dito. Mabuti pa mag-taxi na lang tayo. Kisses, si Don Don, papalapit sa atin. Ha? Hi, Kisses. Hello, Cindy. Don Don. Pauwi na ba kayo? Ihahatid ko na kayo. Ay, wag na. May pupuntahan pa kami ni Cindy. May bibilin kami sa mall. Sasamahan ko na kayo. Kung gusto nyo, ipamili ko pa kayo. Yabang naman ito. Salamat na lang, Don. May pera naman kami. Hindi namin kailangan ipamili mo pa kami. At saka hindi tama yun. Di ka naman namin kamag-anak para ipamili kami. Oy, huwag kayo mainis. Gusto ko lang naman makasama kayo. Lalo ka na, Kisses. Nakakadalaw ka naman sa amin, di ba? Doon ka na lang manligaw. Huwag dito sa kalye. Hindi ka pa rin sinasagot ni Kisses? Oo, Arnel. Naiinip na nga ako eh. Sipin mo, sa lahat ng mga niligawan ko, siya ang pinakamatagal sumagot sa akin. Marami naman kasi kayong pinagpipilian niya eh. Kasama na dun si, pangalan nun, Edwin. Edwin? Yung pilay na nakatira dyan sa kanto? Oo. Nandiligaw din pala kay Kisses ang pilantod na yun. Arnel, walang panama sa akin yon.
Kahit pa yung ibang manliligaw ni Kisses. Bakit hindi ka pa niya sinasagot? O syempre, magpapakipot pa yun. Kaya sinusubok pa ako, kaya makikita mo. Sasagutin din ako nun. Gusto mo, pustahan pa tayo. Salamat sa paghahatid mo, Edwin, ha? Mabuti na lang, dinaanan mo ako sa office. Nakalibre na ako sa pamasahe. Hindi pa ako nahirapang sumakay. Okay lang yung cases, basta ikaw. Oh, lika, tuloy ka muna. Sige. Magandang hapon, Kisses. Oy, ikaw pala, Don. Kadarating mo lang pala. Oo, inihatid ako ni Edwin. Ganon ba? O sige na, Edwin. Umuwi ka na. Ha? Sabi ko, umuwi ka na. Total, nandito na si Kisses. Pero hindi pa kami nakakapag-usap ni Kisses. Saka ka na lang bumalik. Kami na mag-uusap eh. Sandali nga muna, Don. Sino ba nagsabi sa'yong paalisin mo ang bisita ko? Ang nagmagandang loob na ihatid ako. Ako ang dapat na magpasya, hindi ikaw. Pareho ko naman kayong hindi pa nobyo. Pasensya na, Kisses. Sige, ako na lang ang aalis. Hindi, Edwin, hindi. Ha? Si Don ang dapat umalis. Kisses naman. Ikaw talaga dapat umalis. Dahil huli ka nang dumating. Kaya sige na, umalis ka na. Sa ibang araw ka na bumalik. Talaga? Pinauwi mo siya? Oo, Cindy. Parang nga siyang basang sisiw eh. Ang yabang kasi niya eh. Bastos pa. Tama lang yung ginawa mo. Ngayon, nakatagpo na siya ng katapat. Kala niya, porke gwapo siya, lahat ng babae magkakagusto sa kanya. Doon siya nagkamali. Dahil hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo ng tao. Mas mahalaga sa akin ang magandang ugali. Ibig mong sabihin yan, si Edwin ang mapalad sa puso mo. Mabait naman siya. May maayos na trabaho. At may itsura din naman. Sayang nga lang, no? Kasi pilay siya. Okay lang yun. Ang mahalaga, buo at akin lang ang puso niya. Hoy! Pilay! Sandali nga. Ikaw pala, Don. Bakit? Gusto lang kitang balaan. Layuan mo si Kisses para walang masamang mangyari sa'yo. Huwag ka namang magbanta. Wala naman akong masamang ginagawa sa'yo. Masama ang ginagawa mo! Inaagaw mo ang babaeng para lang sa akin. Hindi naman kayo bagay Hindi ang tulad mong pilay ang bagay sa kanya. Kaya kung gusto mong humaba pa yung buhay mo, layuan mo na siya! Arnel, hindi tanga si Kisses para piliin ang pangit na pilay na yun. Totoo ang sinasabi ko, Tol. Sinagot na ni Kisses si Edwin. Magka-holding hands pa nga sila nang makita ako eh. Ang walang hiyang yun Trinaydor ako. Hoy, Don. Ayusin mo nga yung tabas na dila mo. Paano ka naman tinrider ng tao hindi naman kayo ni Kisses? Siya ang sinagot at hindi ikaw. Kahit na. Binalaan ko na siya, Nay. Pero hindi pa rin siya nakinig. Don, tanggapin mo na lang. Hindi si Kisses ang itinakda para sa'yo. Tama si Arnel. Marami pa namang babae dyan. Si Kisses ang gusto ko, Nay. Pero boyfriend na niya si Edwin. Kaya tanggapin mo na lang, Tol, na nabigo ka sa kanya at maghanap ka na lang ng iba. Dumating din sa wakas ang pilay. Ang tagal mo naman. Sa bagay, pilantod ka nga pala. May kailangan ka ba, Don? Natural! Kaya kita hinintay Ano ba yun? Ikaw, ang tigas ng ulo mo Pinagsabihan na kita noon na layuan mo si Kisses
Pero hindi mo ako sinunod. Don, akong mahal ni Kisses. Sana matanggap mo yun ng maluwag sa loob mo. Gago! Hindi ako papayag na matalo lang ng isang pilay na katulad mo! Don. Hindi mapupunta sa'yo si Kisses. Dahil mamamatay ka! Edwin, ano na ang pakiramdam mo? Medyo masakit pa ang mga sugat ko, Kisses. Kasalanan ng walang yan si Dondon. 2 beses kanyang sinaksak. Salamat na lang. Nakaligtas ka. Nasalag ko kasi yung ibang saksak niya. Kailangan pagdusahan niyang ginawa niya sa'yo. Kakasuhan natin siya. Wag na, Kisses. Ano wag na? Hindi mo siya idedemanda? Oo, Pero bakit, Edwin? Nalagay ka sa panganib dahil sa kanya. nakaligtas naman ako. At saka gusto ko siyang bigyan ng pagkakataong magbagong buhay. At naniniwala akong mas mangyayari yon kung hindi siya makukulong. Kaya sana bigyan natin siya ng pagkakataon. Ang bait mo talaga, Edwin. Kinararangal ko na ikaw ang minahal ko. Kahit na nga, may kapansanan ka. Nay, salamat at dumating na kayo. Bakit mo naman ginawa yun, anak? Bakit mo sinaksak si Edwin? Galit na galit si Kisi sa'yo, maging ang pamilya ni Edwin. Nay, nadala lang po ako ng sobrang galit ko eh. Pakiramdam ko po kasi, napahiya ako. Dahil kahit gwapo at wala akong kapansanan, si Edwin ay isang pilang pinili ni Kisses. Pero Nay, pinagsisisihan ko ng ginawa ko. Ayusap, tulungan niyo po ako. Ayoko makulong. Magpasalamat ka. Talagang napakabait ni Edwin. Hindi ka niya itinimanda. Ho? Ang ibig lang niya ay magbagong buhay ka, anak. Baguhin mo ang hindi magandang ugali mo. Salamat po, Diyos ko. Akala ko, masisira na nagtuluyan ang buhay ko. Nay, paglabas ko po rito, samahan niyo ko kina Edwin. Oo. At kay Kisses. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Lalo na kay Edwin. Huwag pang hawakan ang panlabas na anyo, kahit ang magagandang katangian. Bagkus ay maging mababang loob upang kanyang kalugdan sa kanyang panahon. Mga nagsiganap, Maynard Landicho Jr., Jenaline de la Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, Angelo Alcantara, at Phil Cruz. Special sound effects, Jerry Mutia. Technical supervision, Eric Lucero at Bong Muyar. Musical scoring, Buboy Salonga. Ang kasaysayang ito ay mula sa panulat ni Thelma Corporal Alcantara at sa pinagsamang direksyon ng inyong lingkod June Martin de Gaspi at Bobby Cruz sa kanyang panahon.